Sa lalawigan ng Quezon, isang makasaysayang proyekto ang sinasagawa. Isang mega bridge na magdudugtong sa Alabat Island at Calauag, Quezon. Bakit nga ba nagtayo ng napakalaking tulay sa lugar na ito na kung tatantyahin mo ay bilyong-bilyon ang halaga nito? Dahil marami ay nagsasabing ito daw ang pinakamahabang tulay sa Calabarzon, ay nagbiyahe kami ng halos 4 na oras mula Batangas City hanggang sa makarating kami ng Roma Point Bridge dito sa Calauag, Quezon. Para malapitan mismo, makita at alamin kung totoo nga bang ito ang pinakamahabang tulay na ginagawa sa buong Calabarzon. At bago namin marating ang pinakamahabang tulay ay may nadaanan kaming ginagawang expressway dito sa Kada Ibaba, Lopez, Quezon na ang tawag nila ay viaduct na nagdudugtong mula Kada Ibaba at Kada Ilaya. Dahil daw itong lugar na ito ay laging binabaha at halos hindi na kayang daanan ng mga sasakyan pag bumabagyo sa lugar na ito. Kaya gumawa sila ng karsada sa itaas upang madaanan pa din ito pag mataas ang tubig sa ibaba. At makikita nyo na nakatayo na ang mga poste na pagkakabitan sa expressway. At sa paligid dito ay makikita nyo ang napakagandang tanawin ng mga bukirin. Kaya guys, tara at puntahan na natin ang pinakamahabang tulay dito sa Calabarzon. Let's go! Medyo mahaba ang kailangan nating lakbayin para marating ang kinaroroonan ng pinakamahabang tulay sa Calabarzon. Pero sulit naman ang biyahe dahil sa mga gandang tanawin ng mga nagagandahang bulubundukin na aming nadadaanan. So yun guys, talagang hindi lang madali yung daan papunta doon sa pinakamahabang tulay dito sa Calabarzon. Kailangan talaga lang natin mag-ingat. At lalong-lalo na is sana huwag tayong masiraan dito. Kasi talagang kung makikita nyo, wala talagang halos kabahayan. At sobrang lubak ng daan. Kasi siguro maraming dumadaan na truck dito papunta dun sa ginagawang tulay. So yun guys, kahit mahirap yung daan, syempre susubukan pa rin nating puntahan yung pinakamahabang tulay sa Calabarzon. So samahan nyo kami sa aming paglalakbay guys. Let's go! Medyo naging mahirap man ang ating paglalakbay dahil sa rough road at hindi pa sementado ang ating dinadaanan ay nakarating pa rin tayo ng maayos at walang naging problema ang ating sasakyan. At sa pagdating namin ay agad kami nagtanong sa mismong project engineer na gumagawa ng napakalaking proyektong ito at humingi ng konting impormasyon sa tulay na magdudugtong sa isang isla. Okay, yung tulay is sinimulan namin is 2018. Yung clearing pagpasok dito. So, nung bago kami pumasok dito, hindi ganyan ang kalsada. Isinabay din yung kalsada paggawa. So, halos sabay yung kalsada matatapos saka yung tulay. Yung tulay, halos 1.5 kilometers from ang tawag nila doon abutment to abutment. Yung simula at saka yung tapos. Kaya lumalabas na pinakamahaba yan dito sa buong Quezon. So paggawa nito is as per do sa ng DPWH kung ano yung gusto niya ipagawa at kung ano yung kontrata. Kasi ito yan, tinatawag nila ito na multi-year project. Ang unang dito is 5 years pero as time goes by, nadadagdagan. Tapos meron din mga pagbabago at saka mga dahilan kung bakit nagkakaroon na delay o anuman. Pero not necessarily delay, hindi sa delay. Medyo humahaba lang dahil sa may mga kadahilanan na beyond control. So yun. Pero pag natapos to, maganda. At pinakamaganda to sa Calabarzon. Kung nakita niyo sana yung plano nito, ewan ko kung nakita niyo na sa vlog. Kasi meron to ang may hawak nito is yung proponent, sila Congressman Tan at saka yung DP. Meron silang
master plan niyan. Ano din. Kung gusto niyo makita, andun. Hindi ko lang alam kung lumabas na yun sa vlog, yung pinaka-plano niya. Pero pag nakita niyo yun, maganda yan. Oo. Yun ang magdadala ng development sa 3 bayan na makikinabang doon sa tulay. Yung kalsada po nito na ginagawa, gaano po kahaba yan? From the tulay po hanggang sa dulo ng ginagawa? Ano yan? Lalabas na 11 kilometers yun. Oo. Okay. Yun. Talagang highway siya, national road. Ang laki. Four lanes ba yan? 4 lanes ang naka-design dyan na gagawin. Pero hindi pa siguro habang tumatagal. Yun. Sa ngayon kasi puro road opening lang. Road opening ang tawag dahil may mga portion pa dyan na makikitid. Nakita nyo naman na hindi pa dating nadadaanan na malalaking. So, i-open pa yun. Pero continuous yun. Yung capacity po ng tulay, meron kayong specific na capacity. Kung sa sasakyan o ilang tons? Full capacity yan. Kahit pwedeng dumaan dyan. Wala siyang restriction. Kung ano yung iniisip nyo pwedeng dumaan na pinakamabigat na pwede, kaya niyan. Okay. So, wala siyang Ano po talaga siya? Heavy duty na tulay talaga? Hindi, talagang tulay na wala kang hindi pararaanin. Okay. Siguro maliban na lang yung pagdating ng ibang panahon, mas bibigat na naman ng mga yun. Pero sa ngayon, nakadesign siya sa pinakamabigat na pwedeng dumaan. At pagkatapos naming makausap ang project engineer sa proyektong ito, ay agad kaming pumunta sa kinaroroonan ng mismong tulay. At sinamahan kami ng safety officer ng nasabing proyekto upang masigurado ang ating kaligtasan. At nung nakarating at nalapitan na namin ang mismong tulay, ay hindi ko akalain na ganito pala ito kalaki. At sabi ng safety officer ay sa ngayon daw ay tinatawag nila itong Quezon Bridge. At mula sa isla ng Quezon, Alabat, Perez at iba pa na idudugtong nila upang makatawid dito sa Lopez, Quezon. At makikita nyo na napakalaki talaga siya sa malapitan. At ang tulay na ito ay nakadesenyo sa 2 lane lang. Pero ito daw ay nakaabang sa 4 lane kung sakaling ma-develop pa ang tulay na ito. At dito makikita nyo ang mga malalaking bakal na ginagamit sa paggawa ng tulay. At dahil sa malalaking bakal na atin nakikita, ay masasabi talaga nating hindi substandard ang mga materyales ng tulay na ito. At etong kahabaan na ito ay ito daw ang gangway nila na kung saan dito nakalinya ang mga tubo para daw pa nagbubuhos sila ng simento na dumadaan dito sa Palmcrete na siya ang tumutulak papunta doon sa dulo. Maswerte tayo dahil tayo ang kauna-unahang pinayagan na makalapit mismo dito sa ginagawang pinakamahabang tulay dito sa Calabarzon. At kung mapapansin nyo ay sa bawat poste ay iba't iba ang bilang ng mga paa niya. Dahil sabi na kasama nating safety officer ay nakadepende daw ang mga paa nitong dambuhalang mga poste sa lalim ng dagat. At mula dito sa Calawag ay ang unang sasapitin natin pag pupunta tayo ng isla ay ang Quezon, tapos Alabat at Perez. At sinubukan namin puntahan ang pinakadulong natatapos pa nilang poste ng tulay na ito. Kailangan lang talaga nating mag-ingat dahil sobrang lakas ng hangin dito. At habang naglalakad kami ay nadaanan namin si tatay na namimingwit ng isda. At sabi nga nila ay mayaman pa rin ang dagat na ito dahil marami pa ring isda ang nahuhuli dito. At kung mapapansin nyo ay yung nasa unahang poste ay 4 lang ang paa. Pero pag andito ka na sa kalagitnaan ay mapapansin mo na padami na ng padami ang bawat paa ng poste. Dahil nakadepende ito sa lalim na pinagtatayuan ng bawat poste na ginagawang tulay na ito. At nung andito na tayo sa dulo ay may naabutan pa tayong poste na ginagawa nila. At makikita nyo dito na hindi talaga tinipid ang bawat materyales nito. At sa bawat poste na tinatayo nila ay napakatagal daw nila ito bago matapos dahil sinisigurado nila na talagang pulido ang pagkakagawa nito. At nung andito na kami sa pinakandulo ay makikita nyo ang mga paa na nakaabang dito ay napakarami. So ibig sabihin napakalalim na ng dagat sa parteng ito. At syempre, tayado tumagal ang paggagawa nito dahil inabot at natigil sila nung pandemic. At guys, merong konting paalala lang po ang kasama nating safety officer sa mga gustong mag-video o mag-vlog din dito. Mga gusto pong pumunta dito na kukuha ng video o kung ano man po picture, bawal po yun. Yun nga lang po, napagbigyan sila sir kasi nakipag-coordinate sila. Yes. Wala naman po silang masamang intention, kaya po napagbigyan natin. O yun. Yun lang po yung para po kasi
maiwasan na rin natin yung mga wrong info Tama. ng mga vlogger. Kasi doon po kami nagkakaroon ng problema. Sa bawat haliging itinindig at sa bawat bakal na pinanday, hindi lamang kalsada ang ating binuo, kundi pangarap na tatawid sa kinabukasan. Ang Roma Point Bridge ay higit pa sa isang estruktura. Ito ay sagisag ng pagsisikap, pagkakaisa at walang sawang pag-asam sa mas maluwanag na bukas. Dati, ang distansya ay hadlang. Ngayon, ito ay isang tulay na magpapabilis ng biyahe, magpapalakas ng kalakalan at magdudugtong ng buhay at pangarap ng libo-libong Pilipino, sapagkat sa dulo ng bawat tulay may bagong simula at sa bawat simula may panibagong paglalakbay tungo sa pag-unlad. Ito ang Lowell Vlog, kaya't abangan pa ang ating mga susunod na paglalakbay. Paalam!